Welcome sa munting YouTube channel natin guys. Please support my videos. Like, comment and subscribe lang po mga idolo. Maraming salamat po. Story Present, Myriad World Inventory Box. Kabanata 551. Kinabukasan, bumangon si Huang Feng na bumangon. Pagkatapos nito, nakita niya ang Mutton Fat Jade Ruyi sa storage box. Mas gumanda pa ang mood niya. Kahit na hindi niya alam kung magkano ang halaga ng bagay na ito, tiyak na hindi ito mura. Ito ay isa pang karagdagang kita para kay Huang Feng. Si Huang Feng ay hindi pa rin pumasok sa trabaho ngayon. Matapos muling humingi ng leave, handa na siyang pumunta sa serbeserya. Sa oras na ito, muli siyang nakatanggap ng tawag mula kay Li Binyan. Sa pagkakataong ito, tumawag siya hindi para yayain si Huang Feng na lumabas kasama niya, kundi para magpaalam. Aalis ka na, di ba sabi mo mananatili ka dito ng halos 10 araw? Pagkatapos marinig ni Huang Feng ang mga salita ni Li Binyan, nagtanong siya ng may pagtataka. May gagawin ako sa trabaho, kaya kailangan kong umalis. Sinabi rin ni Li Binyan na may panghihinayang. Bilang karagdagan sa pag-shoot ng patalastas, pumunta siya dito sa oras na ito upang gumugol ng mas maraming oras kasama si Huang Feng. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na tila napaka-busy ni Huang Feng sa mga araw na ito. Hindi nagkaroon ng pagkakataong magkita ang dalawa, at kailangan niyang umalis ngayon. Inaasahan na lang niya na makita siya sa susunod. I'm sorry, nangako ako na sasamahan kita noon, pero marami talagang gagawin kamakailan, kaya wala akong oras para samahan ka. Humingi ng paumanhin na sabi ni Huang Feng. Nangako siya kay Li Binyan noon, ngunit ngayon ay sinira niya ang kanyang pangako. Gayunpaman, si Huang Feng ay may maraming bagay na dapat gawin sa mga araw na ito, pangunahin para sa kanyang sariling karera. Hindi man lang siya pumasok sa trabaho. Si Huang Feng, na noong una ay nag-isip na ayos lang basta may sapat siyang pera para gastusin, ngayon ay nadama na ang kanyang pera ay malayo sa sapat. Upang maipagpalit ang mga bagay na nagustuhan niya, kailangan niyang magkaroon ng sapat na pera. Bagaman ang pag-asa sa isang planta ng produksyon ng kagamitan sa dumi sa alkantarilya ay maaaring magdala sa kanya ng maraming pera, halatang hindi pa rin siya nasisiyahan sa bilis na iyon. Natural, gusto niyang magkaroon ng mas maraming kumikitang proyekto. Upang kumita ng mas maraming pera, natural na abala siya sa mga araw na ito. Gawin mo lang ang dapat mong gawin. Okay lang. Sa susunod na pumunta ako sa Jiang District, pwede mo na akong ilibot, magalang na sabi ni Li Binyan. Bagamat nakakalungkot, ayaw maantala ni Li Binyan ang negosyo ni Huang Feng dahil sa kanya. At saka, nagsasaya lang siya. Wala siyang anumang negosyo. Gayunpaman, ang pagkaunawa ni Li Binyan ay nagpahiya kay Huang Feng. Kung tutuusin, sinira muna niya ang kanyang pangako, kaya sinabi niya, kailan ka aalis? I'll see you off. Panipi, 10:00 ng umaga ang flight. Inayos ko na ang mga gamit ko sa hotel at naghahanda na para pumunta sa airport. Tuwang-tuwa si Li Binyan nang marinig niya na papaalisin siya ni Huang Feng. However, she immediately said, "You are busy. You don't have to come. I will go to the airport by myself." Ang katulong sa tabi ni Li Binyan ay ngumuso at naisip, si Huang Feng ay isang security guard lamang. Ano kayang pinagkakaabalahan niya? Bukod dito, nakita rin niya na halatang gustong makita ni Li Binyan si Huang Feng at gusto siyang paalisan ni Huang Feng. Gayunpaman, dahil iniisip niya si Huang Feng, ayaw niyang sabihin iyon. Okay lang. I will do my business later. I will pick you up at the hotel, ani Huang Feng. Okay. Masayang pumayag si Li Binyan at saka ibinaba ang telepono. Masaya ka na ba ngayon? Lumapit ang assistant ni Li Binyan at nakangiting sinabi kay Li Binyan. Medyo nahiya si Li Binyan sa sinabi ng katulong. Alam din niyang masyadong halata ang kanyang pagganap, kaya mabilis niyang pinigilan. Ang kanyang ngiti at sinabing, anong pinagsasabi mo? Binyan, masyadong halata ang performance mo. Nung alam mo na kailangan mo nang umalis, puno ng depression ang mukha mo. Ngayong narinig mong nakikita mo na ang security guard, puno ng ngiti ang mukha mo. Don't tell me that you really have feelings for him. Ang katulong ni Li Binyan ay hinanap ng pamilya ni Li Binyan para sa kanya, kaya alam niya ang sitwasyon ni Li Binyan. Matagal na siyang nakikipag-ugnayan kay Li Binyan, at napakaganda rin ng relasyon ng dalawa.
Ang katulong na ito ay likas na nag-aalala kay Li Binyan. Natatakot siya na talagang gusto ni Li Binyan si Huang Feng, at halatang hindi magkatugma ang kanilang pagkakakilanlan. Natatakot siya na pagdating ng panahon, hindi papayag ang pamilya ni Li Binyan, at malulungkot si Li Binyan. Kaya naman, gusto niyang pigilan si Li Binyan. Hindi ko ginawa. Mabilis na tumanggi si Li Binyan, ngunit medyo namumula ang kanyang mukha. Pagkatapos noon, tumingin siya sa kanyang katulong at sinabing, at saka, huwag mong tawagan si Brother Huang security guard sa hinaharap. Natatakot ako na hindi siya masaya kapag narinig niya ito. Hindi mali si Huang Feng na maging security guard, ngunit halatang ayaw ni Li Binyan na patuloy na idiin ng kanyang assistant ang pagkakakilanlan ni Huang Feng. Ito ay medyo mababa ang tingin kay Huang Feng. Bukod dito, alam din ni Li Binyan na ang pagkakakilanlan ni Huang Feng ay miyembro ng National Security Agency. Ang pagkakakilanlan na ito ay hindi isang bagay na panang-ahas ng sinuman na tingnan ng mababa. Sa kasamaang palad, halatang hindi alam ng kanyang assistant ang tungkol sa pagkakakilanlan ni Huang Feng. Okay, hindi ko sasabihin. Nakita ng assistant ni Li Binyan na napakaseryoso ng mukha ni Li Binyan. Halatang iniisip niya na tinawag niya si Huang Feng security guard. Hindi niya kailangang gawing hindi masaya si Li Binyan sa bagay na ito. Gayunpaman, ang kanyang puso ay halatang nakabantay na tungkol sa relasyon ni Huang Feng at Li Binyan. Hindi niya gustong makitang malungkot si Li Binyan sa hinaharap. Nang si Huang Feng ay nagmaneho papunta sa hotel upang sunduin si Li Binyan, si Leader Qiu sa ibang pagkakataon ay nagalit dahil ang bagay na itinatago niya sa kaibuturan ng kanyang puso at nagpatakot sa kanya ay nangyari muli. WHO, sino ka? Kung may kakayahan ka, lumabas ka. Anong ginagawa mong palihim? Lumabas ka. Malakas na sumigaw si Leader Qiu sa kanyang silid, patuloy na binabasag ang mga bagay upang mailabas ang kawalang kasiyahan at takot sa kanyang puso. Oo, ito ay takot. Dahil ang unang bagay sa paligid niya, ang Jade Buddha, ay ninakaw ng hindi niya napapansin, madalas siyang may mga bagay na ninakaw sa paligid niya. Kaugnay nito, labis siyang natakot. Maaaring nakawin ng kabilang partido ang mga bagay na nakatago sa paligid niya nang hindi niya napapansin. Kung gayon, ang lakas ng kabilang partido ay mas malakas kaysa sa kanya. Kung nagnakaw lang ang kabilang partido, ayos lang. Kung ang kabilang partido ay may anumang masamang intensyon sa kanya, maaaring hindi niya alam kung paano siya namatay. Gayunpaman, mula noong sinakop niya ang county na ito, hindi na muling nagpakita ang taong iyon. Gusto niyang i-recruit ang kabilang partido. Ngayon, sa ganitong sitwasyon, medyo gamaan ang loob niya at medyo nanghihinayang. Siyempre, mas relaxed siya. Kung tutuusin, walang gustong matarget ng ganoong tao. Gayunpaman, kagabi lang, muling naglaho ang Jade Rui na kakakuha lang niya. Kung nawala lang ito, hindi siya mawawala ng katinuan. Ito ay dahil ang oras na ito ay katulad ng mga nakaraang panahon. Matapos nakawin ng kabilang partido ang kanyang mga gamit, naglagay sila ng isang katulad na bagay sa parehong lugar. Ito ay malinaw na, naiiba sa karaniwang mga magnanakaw. Sa makatuwid, natitiyak ng pinuno na ang taong dumating upang nakawin ang kanyang Jade Rui sa pagkakataong ito ay siya pa rin ang taong nagnakaw noon. Kabanata 552. Natakot si Leader Qiu. Natakot talaga siya. Halatang iba sa dati ang status niya ngayon. Mayroon siyang sariling mga subordinate at concubines, at ang kanyang buhay ay mas mahusay kaysa sa dati. Kaya naman, mas pinahalagahan ni Leader Qiu ang kanyang buhay kaysa dati. Hindi siya nang ahas na makipagsapalaran, at hindi siya nang ahas na kunin ang kanyang buhay bilang isang biro. Ngayon, ang taong maaaring magnakaw ng kanyang mga bagay anumang oras ay tila ayaw siyang pakawalan. Muli niya itong tinitigan. Maraming tao ang nakatayo sa labas ng bahay ni Leader Qiu. Ang ilan ay kanyang mga lingkod, ang ilan ay si Mr. Go, at ang ilan ay mga general. Gayunpaman, alam lang ng mga taong ito na si Leader Qiu ay nagtatampo, ngunit hindi nila alam kung ano ang nangyayari. Mr. Go, dapat kang pumasok at tingnan. Karaniwang higit na umaasa sa iyo ang pinunong Qiu, sabi ng isang general kay G. Go sa oras na ito. Bagamat ang mga salita ng taong ito ay lubos na nakadama ng kaginhawahan kay Mr. Go, ayaw niyang matakot sa malas na ito, kaya't ayaw niyang pumasok.
Kaya't sinabi niya sa lingkod na naglilingkod kay Leader Q, "Kayong mga lingkod, hindi ba ninyo alam kung ano ang nangyayari?" Hindi namin alam." Nagmamadaling sinabi ng katulong na tinanong na medyo kinakabahan, nang kakagising pa lang ni Leader Q kaninang umaga, maganda na ang mood niya. Sinabi pa niya na gusto niyang makipaglaro sa Jade Rui, ngunit hindi nagtagal ay naging ganito siya. "Hindi ko rin alam kung ano ang nangyayari." Jade Rui. Nang marinig ni Go ang mga salitang ito, namula ang kanyang mga talukap, at may bahagyang pagkalito sa kanyang mukha. Ang dahilan kaya kung bakit galit na galit ngayon si Leader Kyo dahil sa Jade Rui na binigay niya sa kanya. Gayunpaman, bagamat may pagdududa sa kanyang puso, halatang ayaw pang pumasok ni Mr. Go. Gusto niyang maghintay hanggang matapos ilabas ni Leader Kyo ang kanyang galit. Pagkatapos noon, gusto niyang malaman kung talagang may kaugnayan ito sa kanyang Jade Rui. Matapos mailabas ang kanyang galit saglit, medyo kumalma si Leader Kyo. Alam niyang walang silbi ang paglalabas ng galit niya sa ganito, kaya binagulan niya ito at sinabi sa hangin, "Hindi ko alam kung sino ka." Gayunpaman, hindi dapat magkaroon ng anumang sama ng loob sa pagitan namin. Dahil pinuntirya mo na ako at alam ang kasalukuyang pagkatao ko, basta magpakita ka at umasa ka sa akin, ipinapangako kong hahayaan mong lumipas ang nakaraan, at bibigyan kita ng mas maraming kayamanan. Panipik. Malinaw, ang mga salita ni Leader Cho ay nakadirekta sa magnanakaw. Hindi niya alam kung paano kukontaken ang magnanakaw, kaya umaasa na lang siya na nasa paligid pa rin ang magnanakaw at narinig niya ang kanyang mga salita. Halatang naisip ni Leader Cho na naghahanap ng pera ang kabilang partido. Nagkataon lang na marami siyang pera ngayon. Kung ang kabilang partido ay talagang handang sumama sa kanya, kung gayon hindi niya iniisip na bigyan ang kabilang partido ng ilang mga benepisyo. Kung tutuusin, malakas pa rin ang kabilang partido. Gayunpaman, hindi alam kung hindi ito narinig ng magnanakaw o hindi interesado sa mungkahi ni Leader Q. Pagkatapos magsalita ni Leader Q, wala ni Katie Ting na pagbabago sa kanyang paligid. Walang nagpakita ni isang tao. "Mga lalaki," sigaw ni Leader Cho. Pagkatapos nito, pumasok ang mga tao sa labas. Direktang sinabi ni Leader Q, "Kumuha kayo ng ilang tao at palibutan ninyo ang aking silid. Maingat na hanapin ang bawat sulok at tingnan kung may kaina-hinala." Dahil ang kabilang partido ay hindi nilayo na umasa sa kanya, kung gayon ang pinuno ay hindi pa kakawalan ng kabilang partido. Kung tutuusin, mas malakas ang kabilang partido kaysa sa kanya. At saka, parang pinupuntirya siya ng kabilang partido. Pakiramdam niya ay hindi ganoon kaligtas ang kanyang buhay. "Oo, Ginoo." Sumagot ang lahat. Pagkatapos noon, pumunta na sila para isagawa ang kanilang mga gawain. Gayunpaman, hindi umalis si Go. Nakita niyang kumalma na ang pinuno, kaya't maingat siyang humakbang at nagtanong, "Leader, ano ang nangyari? Ang Jade Rui na binigay mo sa akin ay ninakaw." Hindi sinasadya ni Leader Cho na itago ito sa kanyang pinagkakatiwalaang subordinate. Ito ay ninakaw. Natigilan si Mr. Go. Naisip niya na may mali sa Jade Rui at peke iyon, kaya nagalit si Leader Cho. Ngayon ay tila hindi ito ang kaso. "Leader, lalakasan ko agad ang depensa dito," sabay sabi ni Mr. Go. Walang silbi. Kinawean ni Leader Cho ang kanyang kamay at sinabing, "Walang silbi kahit gaano karaming tao ang ayusin mo." Sa isip ni Leader Cho, ang taong nagnakaw ng kanyang Jade Rui ay halatang kapantay ng Diyos ng mga magnanakaw. Ito ay sapat na upang ipakita na ang taong nagnakaw ng kanyang Jade Rui ay napakahusay. Hindi yun alam ni Mr. Go, kaya hindi niya naintindihan kung bakit iyon sasabihin ni Leader Cho. Hindi nagtagal ay natapos na ng search team ang pag-check sa bahay ni Leader Cho sa loob at labas, ngunit wala silang nakita. Nalaman ni Go na si Leader Cho ay tila hindi nagulat sa sitwasyon, at tinanggap ito ng mahinahon. Pagkaalis ng lahat, hiniling lang ni Leader Cho si Mr. Go na manatili, at pagkatapos ay tinanong niya, "May kilala ka bang sikat na magnanakaw sa Underworld?" Saglit na nag-isip si Mr. Go at sinabing, "Hindi ko talaga alam." "Leader, sa tingin mo ba ito ay ginawa ng isang tao sa Underworld?" Gayunpaman, biglang nakaramdam ng pagkadismaya si Leader Cho sa sandaling ito.
Hindi siya umimik, bagkus ay ikanaway niya ang kanyang kamay para hilingin na umalis si Mr. Go! Tila naiintindihan niya na kahit anong gawin niya, walang paraan para mahanap ang tao, at mas imposibleng mahuli ang tao. Sana nandito ka na lang para sa mga gamit ko, naisip ni Leader Cho. Ang kabilang partido ay nagkaroon ng maraming pagkakataon na banta ang kanyang buhay, ngunit hindi niya ginawa, kaya ang posibilidad na ang kabilang partido ay nais lamang ng pera. Natural na hindi alam ni Huang Feng na ang unang bagay na nakuha niya pagkatapos mag-level up ang storage box ay nagpakaba sa kabilang partido. Siyempre, kung alam niya, mapapabuntong hininga na lang siya na grabe ang swerte ng kabilang partido. Napakahirap na para sa storage box na piliin ang espasyong iyon mula sa napakaraming espasyo, at napakaraming kayamanan sa espasyong iyon, ngunit kailangan lang siyang i-target ng storage box at kumuha ng ilang bagay mula sa kanya. Masasabi lamang na napakasama ng kanyang swerte. Sa oras na ito, nakarating na si Huang Feng sa pasukan ng hotel. Hindi siya bumaba ng sasakyan, bagkus ay ginamit muna niya ang kanyang mga mata upang tingnan ang paligid ng hotel, at may nakita siyang ilang kahinahinalang tao. Ang mga taong ito ay malamang na mga paparazzi. Hello, nasa baba ako ng hotel mo, pero mukhang maraming paparazzi dito. Tinawagan ni Huang Feng si Li Bingyan at sinabi. Noong nakaraan, bagamat napatunayang hindi totoo ang usapin tungkol kay Li Bingyan at sa kanyang misteryosong nobyo, marami pa ring tao ang umaapaw sa chismis, at ang mga maaaring maging paparazzi ay tiyak na may mentality ng chismis, kaya sa mga araw na ito, marami sa mga taong ito ang naghihintay sa labas ng hotel ni Li Bingyan, na gustong kumuha ng mga nakakagulat na larawan. Nandito ka pala, kilala ko ang mga tao sa labas. Hintayin mo ako sa likod ng pinto ng hotel, lalabas ako doon. Sinabi ni Li Bingyan kay Huang Feng sa telepono. Kabanata 553. Hindi nagtagal pagkatapos dumating si Huang Feng sa likod ng pinto ng hotel, nakita niyang lumitaw si Li Bingyan kasama ang kanyang assistant. Sa oras na ito, si Li Bingyan ay nakasuot ng malaking sombrero, isang pares ng salaming pang-araw na maaaring matakpan ang halos lahat ng kanyang mukha, at isang maskara sa kanyang bibig. Habang nakayuko ang kanyang ulo, maaaring hindi siya makilala ng mga taong hindi pamilyar sa kanya. Bakit parang spy meeting ka? Ngumiti si Huang Feng at tumingin sa kabilang party. Ayoko, pero sa tuwing gusto kong umiwas sa paparazzi, ito lang ang magagawa ko. Sanay na ako. Tumingin si Li Bingyan kay Huang Feng at sinabi. Bagamat glamorous ang pagiging celebrity, nangangahulugan din ito na mahirap ilihim ang kanyang pribadong buhay. Ang mga paparazzi na iyon ay gagamit ng anumang paraan upang maakit ang atensyon at makakuha ng kapaki-pakinabang na balita. Ang mga celebrity na tulad niya ay dapat mag-ingat kahit saan. Let's go! Mag-uusap tayo sa kotse, sabi ni Huang Feng. Nasaan ang sasakyan mo? Lumakad si Li Bingyan sa tabi ni Huang Feng. Laminggalinga siya sa paligid at nalaman na hindi niya nakita ang kotse na ilang beses na minamaneho ni Huang Feng, ang kotse ng Changzhou Group. Gayunpaman, hindi napansin ni Li Bingyan at Huang Feng na sa sandaling tumangala si Li Bingyan. Sa isang silid sa ikalawang palapag sa tapat ng hotel, isang nasa katanghaliang gulang na lalaki ang nakasandal sa bintana. Ang kamera sa kanyang kamay ay desperadong kumukuha ng litrato nilang dalawa. I'm rich, I'm rich. This is exclusive news. Itong Li Bingyan ay may misteryosong boyfriend talaga. Gayunpaman, sino itong misteryosong boyfriend? Pinindot ng taong iyon ang shutter ng camera habang bumubulong sa sarili. Medyo malayo siya kina Huang Feng at Li Bingyan. Pagkatapos ng lahat, si Li Bingyan ay isang malaking celebrity. Kahit nakadisguise lang siya, madalas na sinusundan ng middle-aged na lalaking ito ang mga celebrity na ito, kaya pamilyar siya sa mga celebrity na ito. Natural, makikilala niya ang mga ito. Gayunpaman, hindi siya pamilyar kay Huang Feng. Bukod dito, nakikita lang niya ang gilid ni Huang Feng, kaya hindi niya makita ng malinaw ang harapan ni Huang Feng. Bagamat balisa siya, wala siyang ibang pagpipilian. Nag-apply na ako ng mas magandang camera, pero hindi pumayag ang chief editor. Tignan mo yung pixel. Nakakainis, sabi ng lalaki habang kumukuha ng litrato. Dahil sa pixel ng camera, hindi niya malinaw na nakuhanan ng litrato sina Huang Feng at Li Bingyan, lalo na si Huang Feng. Sa gilid lang ng mukha niya ang nakikita niya kaya natural na balisa siya. Ito ba ang sasakyan mo?
Nang makitang huminto si Huang Feng sa harap ng pulang sports car, nagtatakang tanong ni Li Bingyan. Oo, sa akin ito, hindi sa kumpanya. Tinulungan ni Huang Feng si Li Bingyan na buksan ang pinto at sinabing, sumakay ka sa kotse. Okay, Li Bingyan was just stunned for a moment, then she got in the car with a smile. In her heart, Huang Feng was omnipotent, so although she was surprised that Huang Feng had such a good car, it was easy for her to accept it. Li Bingyan's assistant didn't accept it so well. After all, she didn't know Huang Feng. She always thought that Huang Feng was just a security guard, but could an ordinary security guard drive such a good car? Don't joke around. Even if she didn't know much about cars, after seeing this car, she felt that this car was definitely not cheap. It was impossible to buy it without 1 or 2 million yuan. Of course, although the assistant felt that her evaluation of this car was high enough, in fact, her guess was only less than 1/10 of the price of this car. Even if she had the money, she wouldn't be able to buy this car. This was simply a limited edition car that was only available in the world. They got in the car. This Li Bingyan's mysterious boyfriend must be a super rich second generation, not a T security guard. Can a security guard drive such a good car? The middle-aged man who was taking photos had already left. After taking a few photos of Huang Feng's car, he already had his own judgment. Obviously, he thought that Li Bingyan really had a mysterious boyfriend, but this boyfriend was definitely not a security guard. A security guard couldn't drive this kind of car at all. However, because of the distance and the camera's pixel, he couldn't see Huang Feng's appearance at all, which made him feel a little regretful. Anyway, this is explosive news. It just so happens that Li Bingyan's popularity hasn't dissipated in the past few days. The man put away his camera and said, although he wanted to continue to take photos, his own car obviously couldn't keep up with Huang Feng's car, so he gave up directly. With these photos, the bonus this time will definitely not be small. The man was already very satisfied with his results. You know, this was exclusive news. Exclusive news meant that it was very valuable. I'm really sorry this time. I originally promised something, but who knew that I was really busy these days? In the car, Huang Feng said to Li Bingyan again. Alright, you've already said it once. I understand. At this time, Li Bingyan was looking at Huang Feng's car. After listening to Huang Feng's words, she said very casually. Li Bingyan was really not angry. Her brother was a special forces soldier, so he often went out for missions. Huang Feng was a member of the National Security Agency, so he must often have missions. Moreover, Huang Feng was just a security guard in reality, but he could drive such a good car. It was obvious that he still had things that she didn't know about. Therefore, Li Bingyan could be more understanding of Huang Feng. Salamat. Sa susunod na punta mo sa Jiangzhou, isasama na talaga kita para magsaya. At saka, ako mismo ang magluluto ng masasarap na pagkain para sa iyo. Sabi ni Huang Feng. Anuman ang mangyari, sinira niya ang kanyang pangako, kaya palaging nakakaramdam ng kaunting awa si Huang Feng. Ikaw ang magluluto ng personal. Marunong ka magluto. Maaari ba itong kainin? Haha, walang pakialam si Li Bingyan at sinabing. Sa kanyang opinyon, ang kakayahan ni Huang Feng sa pagluluto ay tinatayang nasa antas ng instant noodles. Malalaman mo kapag natikman mo. Sabi ni Huang Feng. Malaki pa rin ang tiwala niya sa husay niya sa pagluluto. Ito ang sinabi mo. Then, it's settled. I must try your craftsmanship when the time comes. Sinabi ni Li Bingyan, at hindi ito dapat masyadong mahaba. Babalik ka agad. Tanong ni Huang Feng. Posible. This time, I went back to prepare for my concert tour. That time, Jiangzhou is very likely to be one of my stops. At that time, I will have a chance to come, ani Li Bingyan. Gayunpaman, nang marinig niya ang mga salita ni Li Bingyan, namula ang mga talukap ng kanyang assistant.
Tungkol sa konsyerto, natural na alam niya bilang isang katulong. Sa orihinal, ang konsyerto ni Lee Bingyun ay walang hinto sa Jiangzhou. Ngayon, sa pagtingin sa intensyon ni Lee Bingyun, halatang idaragdag niya si Jiangzhou sa kanyang itineraryo. Kung bakit ginawa ang desisyong ito, habang nakatingin kay Huang Feng na nagmamaneho sa harapan, naunawaan ng assistant ang lahat. Kabanata 554. Makalipas ang isang oras, tumayo si Huang Feng sa labas ng airport at pinanood ang eroplanong sinasakyan ni Lee Bingyun na lumilipad sa kalangitan. Medyo nag-aatubili siya, kahit na si Lee Bingyun ay malamang na pumunta muli sa Jiangzhou sa panahon ng konsyerto, iyon ay isang bagay para sa hinaharap. Bukod dito, hindi pa rin tiyak kung kailan muling magkikita ang dalawa. Binigyan ni Lee Bingyun ng magandang pakiramdam si Huang Feng. Maliban sa simula ng ang dalawa ay hindi pamilyar sa isa't isa, si Lee Bingyun ay medyo walang pakialam sa kanya. Sa natitirang oras, si Lee Bingyun ay hindi kumilos tulad ng isang kilalang malaking bituin, ngunit tulad ng isang maliit na kapatid na babae sa tabi ng bahay. Napakaganda ng ugali at ugali niya. Kahit na siya ay walang malasakit sa kanya sa simula, ito ay upang protektahan lamang ang kanyang sarili. Siya ay talagang isang maliit na batang babae na ginagawang mahalin siya ng mga tao. Napabuntong hininga si Huang Feng sa kanyang puso. Si Lee Bingyun ay malinaw na may kilalang pamilya, ngunit wala siyang kahit katiting na pagmamataas. Kahit sa entertainment industry, wala siyang kahit katiting na intensyon na umasa sa kanyang pagkatao. Kung hindi, walang maglalakas loob na ay bully siya. Napakabihirang para sa kanya na mapanatili ang kanyang orihinal na puso na may ganoong background ng pamilya at ganoong pagkakakilanlan. Noong una, gustong mag-usap ni Lee Bingyun at Huang Feng bago sumakay sa eroplano, ngunit patuloy silang sinusundan ng assistant ni Lee Bingyun. Bukod dito, tinitigan niya si Huang Feng na may mapagbantay na mga mata, na naging dahilan para hindi komportable si Huang Feng. Sa huli, hindi nakahanap ng pagkakataon ang dalawa na mag-usap ng mag-isa. Ang katulong ni Lee Bingyun, bakit niya ako tinitingnan ng ganoon? Ang mga pagdududa ni Huang Feng sa kanyang puso ay hindi nasagot hanggang sa sumakay si Lee Bingyun sa eroplano. Nang magmaneho si Huang Feng pabalik upang makahanap ng angkop na serbiserya, at si Lee Bingyun ay nasa eroplano pa rin, ang taong kumuha ng larawan ng pribadong pagpupulong ni Huang Feng at Lee Bingyun ay nakabalik na sa kanyang opisina sa pahayagan dala ang kanyang kamera. Punong patnugot, malaking balita, may misteryosong kasintahan si Lee Bingyun. Sa sandaling bumalik ang taong iyon sa kanyang sariling ahensya ng balita, nagsimula siyang sumigaw ng malakas, na nakakuha ng atensyon ng maraming kasamahan. Baliw siguro ang lalaking ito sa paghahanap ng mga headline. Hindi ba napatunayang peke ang boyfriend ni Lee Bingyun? Sabi ng isang kasamahan ng lalaki sa katabi niya. Tama, matagal nang sinusundan ng taong ito si Lee Bingyun, ngunit wala pa siyang nakuhang anumang kapaki-pakinabang na impormasyon. Ngayon, talagang nasasabik siya dahil sa isang hindi napapanahong balita. Talagang may sakit siya. Siyempre, hindi narinig ng nasa katanghali ang gulang ang mga talakayan ng kanyang mga kasamahan. Sa oras na ito, diretso niyang itinulak ang pinto ng opisina ng kanyang punong editor, na natakot sa punong editor na nanliligaw sa kanyang sekretarya sa loob. Nang makita ang nanghihimasok, lalong nagalit ang punong editor. Ito ay dahil ang nanghihimasok ay matagal nang nasa news agency, ngunit hindi siya nakakuha ng anumang kapaki-pakinabang na impormasyon. Ngayon, naglakas loob pa siyang pumasok sa kanyang opisina nang hindi man lang kumakatok, sinisira ang kanyang magandang kapalaran. Shen Yan, hindi ka ba marunong kumatok sa pinto bago pumasok? Sabi ng punong editor sa katanghaliang gulang na may malungkot na mukha. Ang kanyang sekretarya ay nahihiyang nag-aayos ng kanyang mga damit sa oras na ito, na panakanak ang nakatingin sa medyo may edad na. Tila hindi namalaya ng nasa katanghaliang gulang na si Shen Yan na nasira niya ang magandang kapalaran sa pagitan ng kanyang amo at ng kanyang sekretarya. Hindi rin niya nakita ang malungkot na mukha ng kanyang punong editor. Puno pa rin siya ng excitement. Chief Editor, Big News. I promise, this is definitely exclusive news. Ikan-away ni Shen Yan ang kamera sa kanyang kamay at baliw na sinabi sa kanyang punong editor. Si Shen Yan ay naging isang paparazzi sa loob ng maraming taon. Gayunpaman, dahil sa kanyang mahinang pagganap, ang kanyang propesyonal na kakayahan ay kinwestiyon,
at siya ay tinanggal ng kanyang dating ahensya ng balita. Hindi pa nagtagal mula nang dumating siya sa news agency na ito, at hindi pa siya nakakuha ng kapaki-pakinabang na eksklusibong balita noon. Sa pag-iisip ng bonus na hatid ng balitang ito, mas nasasabik si Shen Yan. Ito ang kaso sa kanilang linya ng trabaho. Ang mga paparazzi na walang kakayahang makakuha ng kapaki-pakinabang na balita ay maaari lamang gumamit ng pinakamasamang kagamitan. Ang mga bituin na nakatalagang sumunod ay ang mga hindi sikat. Ang mga may kakayahang paparazzi ay hindi lamang maaaring gumamit ng pinakamahusay na kagamitan, ngunit ang ahensya ng balita ay magbibigay din sa kanila ng mga kotse at katulong. Ang mga bituing nakatalaga sa kanila ay ang mga sikat din at madaling makakuha ng balita. Bukod dito, kapag nakakuha sila ng mahalagang balita, bibigyan sila ng ahensya ng balita ng maraming gantimpala. Ito ang naging dahilan ng pagkainggit ni Shen Yan sa nakaraan. Sa simula, imposible para kay Shen Yan na magkaroon ng pagkakataon na italaga upang sundan si Li Bingyan. Dahil lang sa pansamantalang nag-abroad ang maliit na bituin na pinangangasiwaan niya, at nagkataon na dumating si Li Bingyan sa Jiangzhou, kaya naatasan siyang sundan si Li Bingyan. Ilang araw na ang nakalipas, sinusundan niya si Li Bingyan, ngunit wala siyang makuhang kapaki-pakinabang. Ngayon, sa wakas ay pinaburan siya ng Diyos. Ang paparazzi na orihinal na sumunod kay Li Bingyan ay nasa pintuan, at siya ay pinaalis ng kabilang partido. Hindi siya nakipagkasundo, kaya bigla siyang nagkaroon ng maliwanag na ideya na pumunta sa pintuan sa likod. Hindi niya inaasahan na hindi sinasadyang makakatanggap siya ng ganoong mahalagang balita. Anong balita? Shen Yan, sinasabi ko sa iyo, kung hindi ka makabuo ng mga balita na nagbibigay kasiyahan sa akin, ikaw ay masususpindi at magmumuni-muni sa iyong sarili. Kapag pinag-isipan mo ito, maaari kang bumalik sa trabaho. Malinaw na hindi pa rin naniniwala ang punong editor na makakakuha si Shen Yan ng anumang kapaki-pakinabang na balita. Punong editor, ipinapangako ko na ang balitang ito ay tiyak na masisiyahan ka. Tila napansin ni Shen Yan na hindi maganda ang mukha ng punong editor sa oras na ito, kaya mabilis itong nangako muli. Pagkatapos nito, iniabot niya ang camera sa kanyang kamay sa punong editor. Kumunot ang noo ng punong editor, kinuha ang camera, at casual na tiningnan ito. Gayunpaman, ang kanyang katawan ay biglang umupo ng tuwid, at ang kanyang mukha ay namumula sa pananabik. Hindi huminto ang paggalaw ng kanyang mga kamay, at isa-isa niyang tiningnan ang mga litrato sa camera. Pagkaraan ng mahabang panahon, ibinaba ng punong editor ang camera. Sa pagkakataong ito ay puno pa rin ng excitement ang mukha niya. Naglakad siya papunta kay Shen Yan, tinapik siya sa balikat at sinabing, "Shen Yan, mula sa unang araw na pumasok ka sa news agency, naramdaman ko na napaka-extraordinary mo. Siguradong malaking balita ang makukuha mo. Hindi ako binaygo ng performance mo. This time, malaki ang kontribusyon mo. Siguradong gagantimpalaan ka ng news agency. May mga bonus at holiday. Salamat, Chief Editor. Salamat, Chief Editor." Mabilis na nagpasalamat si Shen Yan. Masayang-masaya siya sa kanyang puso, ngunit pagkatapos ay sinabi niya na may bahagyang panghihinayang, sayang at medyo masama ang pixel ng camera na ito. Hindi ko nakita ng malinaw ang lalaki. Ano ang hitsura niya? Huwag kang panghinaan ng loob. Simula bukas, bibigyan kita ng pinakamahusay na kagamitan. Ipagpatuloy mo ang pagsunod kay Li Bingyan. Naniniwala ako na kung makapagpa-picture ka ng isang beses, makakapag-picture ka sa pangalawang pagkakataon. Siguradong mahahanap mo ang lalaki. Masiglang sabi ng punong editor. Kabanata 555. Salamat, Editor-in-Chief. Medyo nasa sabik na sabi ni Shen Yan. Sa totoo lang, excited na excited din ang Editor-in-Chief ngayon. Ito ay balita tungkol kay Li Bingyan. Bukod dito, ito ang uri ng eksklusibong balita na nag-ulat tungkol sa kanyang pribadong buhay. Tiyak na hindi mababawasan ang atensyon. Ilang araw na ang nakalipas, ang balita tungkol sa misteryosong kasintahan ni Li Bingyan ay napakalaki. Bagamat sa wakas ay nakumpirmang hindi totoo, ang usapin kung may kasintahan si Li Bingyan ay palaging pinagtutuunan ng pansin ng lahat. Ito rin ang gustong malaman ng lahat ng kanyang mga tagahanga. Dahil dito, sa loob lamang ng ilang araw ay talagang kumuha na ng mga ganoong larawan ang kanyang mga nasasakupan. Paanong hindi matutuwa ang Editor-in-Chief?
Bagamat ang mga larawang ito lamang ay hindi makapagpapatunay na si Lee Bindian ay may kasintahan, at ang tao sa mga larawan ay ang kanyang kasintahan. Gayunpaman, sino sila? Mga reporter sila. Sa mga larawang ito, hindi ba sila makakagawa ng ilang kwento? Iyon ay sadyang hindi karapat-dapat sa kanilang propesyon. Bukod dito, mayroon silang mga larawan. Ito ay mas kapanipaniwala kaysa sa naunang tsismis na ang kasintahan ni Lee Bindian ay isang security guard. Bukod dito, hindi mahirap makita mula sa mga larawan na si Lee Bindian at ang pag-uugali ng lalaking ito ay napaka-intimate pa rin. Nagkwentuhan silang dalawa at nagtawanan. Sa huli, sumakay din si Lee Bindian sa kotse ng lalaking ito. Bukod dito, si Lee Bindian sa mga larawan ay gumawa ng maraming disguise. Halata namang natatakot siyang makita ng iba. Kung siya at ang lalaking ito ay walang espesyal na relasyon, matatakot ba siya na makita ito ng iba? Malinaw, hanggat nakasulat ang mga bagay na ito, garantisadong maraming tao ang maniniwala dito. Sa oras na iyon, ang kanilang pahayagan ay hindi magkukulang sa mga benta, at ang website ay hindi magkukulang ng mga pag-click. I-print kaagad ang mga larawang ito. Tandaan, ay Photoshop ang katulong ni Lee Bindian sa mga larawan. Pagkatapos, ilagay ang balitang ito sa front page. Kasabay nito, iuulat din ito ng aming website ng sabay-sabay. Mabilis na gumawa ng desisyon ang editor-in-chief. Pagkatapos ay tumingin siya kay Shenyan at sinabing, "Ikaw naman, pagkatapos mong makuha ang bagong kagamitan bukas, maaari kang magpahinga ng ilang araw. Pagkatapos nito, bantayan mo si Lee Bindian. Simula bukas, ikaw na ang mananagot sa pagsunod kay Lee Bindian." Punong editor, ang taong namamahala sa balita ni Lee Bindian. Si Shenyan ay natural na nasisiyahan sa gayong pagtrato. Gayunpaman, sa opisina ng pahayagan dati, may namamahala sa pagsunod kay Lee Bindian. Pansamantala lang siyang nilipat. "I will arrange for him to meet other celebrities," walang iniisip na sabi ng punong editor. Ito ang paraan ng industriya. Ang balita ay hari. "Salamat, Chief Editor. Talagang magsisikap ako," masayang sabi ni Shenyan. Sa makatuwid, sa kaso ni Huang Feng at Lee Bindian, pareho silang hindi alam na ang isang tanggapan ng pahayagan ay naghahanda upang iulat ang iskandalo nilang dalawa sa print at sa internet. Ang iskandalo na iniulat sa oras na ito ay mas kapanipaniwala kaysa sa nauna. Walang mga larawan noong nakaraang pagkakataon. Bukod dito, may mga tsismis na ang kasintahan ni Lee Bindian ay isang security guard. Natural na hindi maniniwala ang pangkalahatang publiko. Sa kanilang opinyon, paano makakahanap ng security guard ang sikat, mayaman, at magandang si Lee Bindian bilang boyfriend? Ito rin ang dahilan kung bakit noong huling pagkakataon, nang nilinaw ang balita, naniwala ang mga netizen na walang anuman sa pagitan ni Huang Feng at Lee Bindian. Gayunpaman, ang oras na ito ay naiiba. Sa pagkakataong ito mayroong mga larawan, at mayroong higit sa isa. Bagamat nakabalat kayo si Lee Bindian, para sa mga tagahanga na pamilyar sa kanya, hindi ito napakahirap na makilala siya. Bukod dito, kahit na ang hitsura ni Huang Feng ay hindi makikita sa mga larawan, sa huli, si Lee Bindian ay nasa kanyang sasakyan, at ang kanyang sasakyan ay parang isang luxury car na may mataas na presyo. Si Huang Feng ay malamang na isang mayamang pangalawang henerasyon, na sumang-ayon din sa paghatol ng publiko sa pagkakakilanlan ng kasintahan ni Lee Bindian. Sa makatuwid, ang bagay na ito ay tiyak na mas kapanipaniwala kaysa sa nauna. Sa kabutihang palad, hindi ipinakita ni Huang Feng ang kanyang mukha, at ang kanyang sasakyan ay hindi nagpakita ng plaka, kaya hindi dapat malantad ang kanyang pagkakakilanlan. Sa oras na ito, halatang hindi alam ni Huang Feng ang tungkol sa paparating na kaguluhan. Pinaandar niya ang kanyang cool na sports car at nag-shuttle sa lungsod, tinitingnan ng mga gawaan ng alak na interesadong magbenta sa internet. Kailangang sabihin na mas maginhawang magkaroon ng sariling sasakyan. Bukod dito, ang kanyang sasakyan ay napakabilis, na nagligtas sa kanya ng maraming oras. Ang gawaan ng alak na gustong hanapin ni Huang Feng ay hindi masyadong mahirap hanapin. Pagkatapos ng lahat, sa nakalipas na ilang taon, ang white wine market ay napakaganda pa rin, at mababa ang threshold, kaya maraming tao ang nagbukas ng mga wineries. Siyempre, ang kanilang alak ay malinaw na hindi maihahambing sa mga kilalang tatak na iyon, kaya't ang pagiging mapagkumpetensya ay hindi maiwasang mas malala.
Ito rin ay humantong sa ang katunayan na pagkatapos ng white wine market ay medyo tamad sa mga nakaraang taon, ang mga maliliit na wineries ay hindi na ito magagawa. Maging ang kita ng malalaking gawaan ng alak na iyon ay bumagsak ng malaki, at nagkaroon pa nga ng pagkalugi. May isip ang sitwasyon ng maliliit na gawaan ng alak na iyon. Little brother, I don't know why you want to buy a winery at this time, but I advise you. Ngayon ang buong industriya ng white wine ay bumagsak, at ang kompetisyon ay mahigpit. Mas mabuting pag-isipan mong mabuti bago gumawa ng desisyon. Sa isang medium-sized na gawaan ng alak, ang may-ari ng gawaan ng alak ay isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na mga 40 taong gulang. Karaniwan, ang edad na ito ay ang panahon para sa mga lalaki na maging mataas ang loob at magkaroon ng mahusay na mga ambisyon, ngunit ang mukha ng nasa katanghaliang gulang na ito ay puno ng mga pagbabago at pagkapagod. Obviously, hinayla siya pababa ng winery sa kanyang mga kamay. Bagamat gusto niyang tanggalin ang gawaan ng alak sa kanyang mga kamay sa lalong madaling panahon, pagkatapos makita ang batang si Huang Feng, magiliw pa rin niyang pinayuhan si Huang Feng, umaasa na mababago niya ang kanyang isip at hindi na pumasok sa hukay ng puting alak na ito. Salamat, Boss Wu, sa payo mo. Pero napag-isipan ko na. At saka, handa na ang brewing formula. Winery lang ang kailangan ko. Tumingin si Huang Feng sa kabilang partido at sinabi, Hoy, dahil nakapag-desisyon ka na, wala na akong sasabihin pa. Ang winery ko, kasama ang kagamitan at pabrika, ay nagkakahalaga ng 2 milyong yuan. Kung okay lang, pipirmahan natin ang kontrata. Kung hindi, kalimutan mo na. Hindi na hinikayat ni Boss Wu si Huang Feng. Bagamat sinabi ni Huang Feng na nasa kanya ang formula, hindi pa rin siya optimistiko kay Huang Feng. Mayroong maraming mga tao na may mga formula ng alak. Nabalitaan pa, niyang nasa kanya ang formula ng alak ng palasyo. Sa huli, hindi pa rin ba siya nalugi? Sa makatuwid, hindi pa rin siya optimistiko kay Huang Feng. Nang marinig ni Huang Feng ang presyo ng kabilang partido, naisip niya ito at nadama na ito ay makatwiran. Kahit na ito ay mataas, ito ay hindi mas mataas. Kung tutuusin, mas malaki ang site dito kaysa sa Sewage Treatment Equipment Production Plant, kaya makatwiran pa rin ang presyo. Bagamat maaaring bumili si Huang Feng ng mas maliit na gawaan ng alak na may higit sa 100 metro kwadrado, si Huang Feng, na alam na ang lasa ng alak na ito, ay halatang tiwala sa sarili sa kanyang sariling alak. Sa makatuwid, sa pagkakataong ito, binili niya ang gawaan ng alak sa isang hakbang. Kabanata 556. 2 million is not a problem. Let's sign the contract. Si Huang Feng ay hindi nag-isip tungkol dito ng mahabang panahon at sinabi. Marami na siyang natutunan tungkol sa presyo ng winery sa internet noon, at marami rin siyang nakitang wineries ngayon, kaya medyo makatwiran ang presyong ito. Bukod dito, walang pakialam si Huang Feng sa perang ginastos sa pagbili ng gawaan ng alak. Kung tutuusin, kahit gumastos pa siya, hindi naman masyado. Hanggat ang gawaan ng alak ay naiset up sa lalong madaling panahon at inilunsad ang kanyang sariling alak sa lalong madaling panahon, ito ay sapat na. Ganun ba yun? Ayaw mo na bang isipin ulit? Natigilan din si Boss Wu sa inasta ni Huang Feng. Dati, nang magtanong si Huang Feng tungkol sa presyo, hindi niya ito sineseryoso. Hindi niya akalain na kaya niyang maglabas ng ganoon kalaking pera. Ngayon tila si Huang Feng ay hindi lamang may pera, ngunit ang kanyang saloobin ay napakatatag din. Sa totoo lang, kahit hilingin kay Boss Wu na kumuha ng 2 milyon para bumili ng pabrika, kailangan niyang mag-isip ng mahabang panahon. Ngunit wala pang 1 oras ay nakausap lang siya ni Huang Feng at nakapagdesisyon na. Ang ganitong uri ng katapangan ay nagpahiya kay Boss Wu sa kanyang sariling kababaan. Hindi na kailangan. Umiling si Huang Feng. Naalala pa niya na security guard siya. Hanggat hindi pa siya nagre-resign, hindi siya laging makahingi ng leave. Kaya naman, kung makakatipid siya ng oras, hindi niya gustong mag-aksaya ng oras. Well, since nakapagdesisyon ka na, let's sign the contract. Si Boss Wu ay hindi isang procrastinator. Bukod dito, kailangan niya ng pera para magtrabaho. Bagamat hindi kalakihan ng 2 milyon, sapat na iyon para malutas niya ang sarili niyang krisis. Bukod dito, nabigo siya sa industriya ng alak at ayaw na niyang magpatuloy sa industriyang ito. Pumayag naman ang 2 panig kaya naging maayos ang pagpirma.
Sa oras na ito, ang mga manggagawa sa pabrika ay nag-aalala tungkol sa kanilang kinabukasan, tulad ng mga tao sa planta ng paggamot ng dumi sa alkantarilya. Alam nilang abala ang kanilang amo sa paghahanap ng mamamahala sa pabrika kamakailan, at tila nakakita siya ng ganoong tao ngayon. Gayunpaman, hindi nila alam kung kukunin sila ng bagong boss. Hindi pinaalis ni Huang Feng ang sinuman sa huli, hindi lamang dahil sa mungkahi ni Boss Wu, kundi dahil din sa ayaw niyang maantala ang paggawa ng kanyang alak dahil sa mga bagay na ito. Ngayong nabili na ang pabrika, agad na tinipon ni Huang Feng ang mga taong namamahala sa mga pangunahing paggawaan sa pabrika upang pag-usapan ang paggawa ng bagong alak. Walang nagulat na si Huang Feng, ang bagong amo, ay gustong magtimpla ng bagong alak. Pagkatapos ng lahat, dahil ang bagong boss ay bumili ng serbesa, dapat siyang magkaroon ng ilang mga recipe. Kahit wala siya noon, bibili siya ngayon. Sa pagkakataong ito, iba ito sa mga kagamitan sa paggamot ng dumi sa alkantarilya. Para sa bagay na iyon, si Huang Feng ay hindi kailanman nakipag-ugnayan dito. Kaya wala siyang gaanong alam tungkol sa teknolohiya. Bukod dito, hindi niya alam kung ang umiiral na linya ng produksyon sa pabrika ay maaaring matugunan ang mga kinakailangan. Gayunpaman, alam ni Huang Feng ang tungkol sa proseso ng paggawa ng serbesa ng Beiju. Alam din niyang ganap na may kakayahan ng production line dito. Alam niya na kung gusto niyang mapabuti ang kahusayan, dapat niyang i-upgrade ang linya ng produksyon. Pagkatapos ng lahat, naitimpla na ni Huang Feng itong Beiju sa isa pang space-time. Alam din niya ang ilan sa proseso ng paggawa ng serbesa. Kaya naman, ngayon, sama-sama niyang tinipon ang mga namamahala sa mga workshop na ito, hindi para tanungin sila tungkol sa mga kaugnay na teknikal na problema, kundi para ipaliwanag sa kanila ang mga problemang dapat nilang bigyang pansin sa proseso ng produksyon. Ang mga taong iyon ay natural na hindi nang ahas na magkaroon ng kahit kaunting maluwag para sa kanilang bagong amo. Isa pa, mukhang marami rin ang alam sa paggawa ng serbesa ng bago nilang amo. Sa makatuwid, lalo silang natakot na lokohin si Huang Feng. Nakipagpulong si Huang Feng sa mga taong ito hanggang sa madilim. Tapos, inayos niya lahat. Kung tutuusin, kailangan niyang pumasok sa trabaho bukas, kaya hindi siya nakarating. Kailangan niyang ayusin ang ilan sa mga pamamaraan na kailangang gawin. Bagamat nakaramdam siya ng sobrang pagod sa pisikal, si Huang Feng ay napakasigla sa pag-iisip. Isa pa, may demon martial arts sa kanyang katawan, kaya nang magmaneho siya pabalik sa kanyang tirahan, halos gumaling na siya. Woo, woof woof, binuksan lang ni Huang Feng ang pinto, at sumugod si Little White at tumahol sa kanyang mga paa. Pagkatapos nito, itinaas niya ang kanyang ulo at tumingin kay Huang Feng ng may awa. Sabi ko, ayos lang kung kalimutan mo ang isang buhay na tulad ko, pero wala kang pakialam sa sarili mong alaga. Sinusubukan mo bang patayin ito sa gutom? Si Bai Xiaoro ay sumandal sa dingding at tumingin kay Huang Feng habang nakayuko siya para kunin si Little White. Si Bai Xiaoro ay nanirahan dito sa loob ng ilang sandali at pamilyar sa Little White. Bukod dito, nagustuhan niya si Little White, at si Little White ay nagustuhan siya. Maganda ang relasyon ng tao at lobo. Walang nakitang mali si Bai Xiaoro kay Little White. Palagi niyang iniisip na isa lang itong ordinaryong aso. Siyempre, ang asong ito ay mas matalino kaysa sa mga ordinaryong aso. Little White, kukuha ako agad ng makakain mo. Sabi ni Huang Feng habang hinahaplos ang malambot na balahibo ni Little White. Nang marinig ang mga salita ni Huang Feng, sumimangot si Bai Xiaoro. Sa tuwing naririnig niyang tinatawag ni Huang Feng ang kanyang alaga na Little White, medyo hindi komportable si Bai Xiaoro. Parang si Huang Feng ang tumatawag sa kanya. Gayunpaman, naroon na ang pangalan ng kanyang alaga bago siya dumating, kaya walang masabi si Bai Xiaoro. I went out to do something today. Hindi pa ako kumakain. Ipinaliwanag ni Huang Feng kay Bai Xiaoro. Konting security guard ka lang. Hindi ko alam kung bakit ang dami mong gagawin araw-araw. Sabi ni Bai Xiaoro habang nakatitig sa kanya. Ngumiti si Huang Feng at saka naglakad papunta sa kusina. Kumusta ang investigasyon sa pagkamatay ng pinuno ng mersenaryong grupo? Tanong ni Huang Feng kay Bai Xiaoro habang kumakain. Wala pang resulta. Nang sabihin ito ni Bai Xiaoro, hindi maganda ang kanyang mukha. Kamakailan lamang, maliban sa paglinang ng kanyang panloob na puwersa sa lugar ni Huang Feng, iniimbestigahan niya ang bagay na iyon.
Gayunpaman, ang taong iyon ay napakaingat. Sa ngayon, wala siyang nakitang pahiwatig. Walang magagawa sa inyo, tanong ni Huang Feng. Hindi kami immortal. Inilibot ni Bai Xiaoro ang kanyang mga mata sa kanya at sinabi. Napakalakas nila sa ilang aspeto, ngunit hindi ito nangangahulugan na hanggat kumilos sila, lahat ay malulutas. But you can rest assured na hindi kami sumuko sa bagay na ito. Pinapalawak namin ang saklaw ng investigasyon. Tumango si Huang Feng. Alam niyang may potensyal siyang kaaway sa Jiangzhou, ngunit hindi niya alam ang pagkakakilanlan ng kabilang partido. Dahil dito ay hindi siya komportable. Gusto rin niyang siya mismo ang mag-imbestiga. Gayunpaman, sa bagay na ito, mas masama siya kaysa kay Bai Xiaoro at sa iba pa. Si Bai Xiaoro at ang iba ay walang mahanap. Kahit na pumunta siya, walang magiging resulta. Sa makatuwid, umaasa lang si Huang Feng na makakagawa si Bai Xiaoro ng isang pambihirang tagumpay sa lalong madaling panahon. Kabanata 557. Kinabukasan, sa wakas ay pumasok na si Huang Feng sa trabaho. Bagamat may gagawin pa siya, nahihiya siyang humingi ng leave sa lahat ng oras. Bukod dito, ilang araw na niyang hindi nakikita si Suyamo, kaya kakaiba ang pakiramdam niya. Sa makatuwid, pumunta si Huang Feng sa opisina ni Suyamo na may dahilan para mag-ulat ng trabaho sa umaga. Gayunpaman, may nakita siyang hindi niya gustong makita doon. Ang taong iyon ay natural na si Xi Mengjiao. Sa wakas dumating ka na sa trabaho. Busy na tao. Tumingin si Xi Mengjiao kay Huang Feng na may hindi magandang ekspresyon. Wala siyang magandang impresyon kay Huang Feng, at ngayong itinaboy na ni Huang Feng ang kanyang sister Yamo, natural na hindi siya nasisiyahan kay Huang Feng. May gagawin ako, kaya pumasok ako sa trabaho pagkatapos kong matapos ang aking trabaho, sabi ni Huang Feng. Kung hindi dahil kay Ate Yamo, matagal na kitang pinaalis. Sabi ni Xi Mengjiao. Noong una, gusto niyang gumamit ng bagong kontrata para manatili si Huang Feng dahil gusto niyang turuan siya ng leksyon. Gayunpaman, si Huang Feng ay hindi isang taong natatakot sa gulo. Hindi lamang siya nabigo sa pagtuturo sa kanya ng isang leksyon, ngunit siya rin ay galit sa kanya halos lahat ng oras. Dahil dito, labis na ikinalungkot ni Xi Mengjiao. Kung ganoon, salamat. Ay, hindi, salamat Yamo. Nakangiting sabi ni Huang Feng. Sinadya niyang idiin ang dalawang salitang, Yamo. Narinig ito ni Suyamo at medyo napahiya, ngunit wala siyang sinabi kay Huang Feng. Para naman kay Xi Mengjiao, mas nagalit siya. Ate Yamo, wala kang pakialam sa akin pagkatapos mo siyang makasama. Galit ako, aalis na ako. Pagkatapos sabihin iyon, tumalikod si Xi Mengjiao at umalis. Sa totoo lang, ayaw niyang maging hadlang. Ayaw niyang makitang matalik sina Huang Feng at Suyamo. Siya ay magiging malungkot at maghahanap ng gulo. Napakabata, bulong ni Huang Feng habang nakatingin sa likod ni Xi Mengjiao. Ngumiti si Suyamo at hindi itinuloy ang paksa. Sa halip, tumingin siya kay Huang Feng at sinabing, tapos ka na ba sa iyong trabaho? I'm almost done. May mga bagay pa akong dapat gawin, pero hindi ko na kailangan pumunta ng personal. Sabi ni Huang Feng. Ang mga papeles ay isang bagay lamang sa pagtakbo. Naturally, hindi niya kailangang gawin ito sa kanyang sarili. Bukod dito, tinawagan niya kagabi si Secretary Kyo at hiniling sa kanya na tulungan siyang makipag-ugnayan sa mga taong ipinadala niya upang mas maging comfortable para sa kanila ang paghawak ng mga papeles. Para kay Secretary Kyo, isang tawag lang sa telepono ang bagay na ito, kaya natural na hindi siya tumanggi. Gayunpaman, nagulat siya na si Huang Feng ay nagbukas ng isang serbiserya hindi nagtagal pagkatapos magbukas ng isang sewage treatment plant. Mabuti naman. Tumango si Suyamo, pagkatapos ay tumingin kay Huang Feng na may pag-aalinlangan. Anong wala? Ano ang problema? Nakita ni Huang Feng na tila may gustong sabihin si Suyamo, kaya nagtanong siya ng may pagtataka. Huang Feng, naisip mo na bang umalis sa Changzhou Group? Naisip ito ni Suyamo at sinabi kay Suyamo, syempre, huwag mo akong intindihin. Ayokong itaboy ka, ngunit, dahil. Hindi alam ni Suyamo kung ano ang sasabihin dahil kasi simula pa lang niyang makipag-date kay Huang Feng. Ayaw niyang sabihin sa kanya ang kanyang identity at background. Magdudulot iyon ng pressure kay Huang Feng. Gayunpaman, kung hindi niya sinabi sa kanya ang kanyang pagkakakilanlan,
Ano ang dapat niyang dahilan para ipahayag ang kanyang intensyon? Hindi pa niya ito naiisip. Si Huang Feng ay talagang medyo nalilito. Dati, malinaw niyang nararamdaman na ayaw ni Su Yamo na umalis siya sa Changzhou Group. Pagkatapos niyang magkaroon ng sariling karera, hindi siya nagbitiw dahil kay Su Yamo. Hindi man sila magkarelasyon noong mga panahong iyon, iyon nga ang dahilan kung bakit hindi siya umalis. Ngayon, parang gusto ni Su Yamo na umalis siya. Dahil ba sa mga chismis? Pareho silang nasa iisang kumpanya, at hindi ito matanggap ni Yamo. Sa pag-iisip nito, sinabi ni Huang Feng kay Su Yamo, "Yamo, dahil ba ito sa mga chismis? Kung hindi mo matanggap, pwede na akong umalis." Panipik. Sa totoo lang, para sa kasalukuyang Huang Feng, ang pag-alis ay mas mabuti kaysa manatili dito. Kung tutuusin, wala naman siyang masyadong gagawin dito. Security guard lang siya. Ngunit sa labas, mayroon siyang sariling karera. Bukod dito, nagkaroon ng trend ng parami ng parami. Kaya naman, tiyak na magiging mas abala siya at nangangailangan ng mas maraming oras. It's not because of the rumors. I've heard about those rumors too. I don't care at all. Umiling si Su Yamo at tumanggi. Kung gayon bakit? Pakiramdam ko, kung mananatili ka rito, magiging pabigat ito sa iyo. Sabi ni Su Yamo habang nanginginig ang kanyang mga ngipin. Dahil lang dun, hindi siya pinaniwalaan ni Huang Feng. May mga bagay na hindi ko masabi ngayon. Medyo nag-aalangan na sabi ni Su Yamo. Malinaw na ayaw niyang magsinungaling kay Huang Feng, ngunit hindi pa ngayon ang oras para sabihin ang mga bagay na iyon. Hindi niya gustong i-pressure si Huang Feng ng masyadong maaga, lalo na noong nagsimula pa lang silang dalawa. Okay, hindi na ako magtatanong. Actually, naisipan ko na umalis sa Changzhou Group. Dahil lang sa'yo kaya ako hindi umalis. Buti na lang makakaalis na ako. Si Huang Feng ay hindi nagpatuloy sa pagtatanong. Pakiramdam niya, kapag naramdaman ni Su Yamo na kaya niyang sabihin sa kanya, sasabihin niya sa kanya. Tumingin si Su Yamo kay Huang Feng nang may pasasalamat at sinabi, "Anyway, iniisip ko talaga na sayang ang pagiging security guard mo. Nagkataon lang na naging abala si Mazo sa negosyo ng alak kamakailan. Kakasimula pa lang ng negosyo niya. Bagamat magkakaroon ng kaunting kahirapan, naniniwala ako na kung magtutulungan ka sa kanya, malalampasan mo ang mga paghihirap na ito." Ibig mong sabihin, gusto mong umalis ako sa Changzhou Group at magtrabaho para sa kanya. Kumunat ang noo ni Huang Feng at sinabing, hindi niya inaasahan na nakaayos na si Su Yamo ng paraan para sa kanya. It's not working. Magkasama kayong magnenegosyo. Pareho kayong magiging shareholders ng bagong kumpanya, katulad namin ni Meng Zhao. Paliwanag ni Su Yamo, kung tungkol sa pera, hindi mo kailangang mag-alala. Ayon sa shares na hawak mo, babayaran ko ang pera na gusto mo. Hindi masyadong alam ni Su Yamo ang sitwasyon ni Huang Feng. Nalaman lang niya na pagkatapos ng pag-aaral ni Huang Feng, wala siyang matatag na trabaho, kaya tiyak na wala siyang masyadong ipon. Sa makatuwid, matagal na niyang gustong tulungan si Huang Feng na bayaran ito. Huwag kang magmadaling tumanggi. Alam ko naman na malakas ang tingin mo sa sarili mo at ayaw mo sa pera ko. You can treat it as a loan. Kapag may pera ka, pwede mong ibalik sa akin. Nakita ni Su Yamo si Huang Feng na ibinuka ang kanyang bibig. Hulaan niya na tatanggihan niya ang kanyang pera. Natatakot siya na tanggihan ni Huang Feng ang kanyang kabaitan. Bukod dito, hindi gaanong gumastos si Mazo sa kanyang bagong kumpanya. Umasa siya sa kanyang mga koneksyon, kaya hindi ko kailangang kumuha ng maraming pera, patuloy ni Su Yamo. Kabanata 558. Yamo, sa totoo lang, ang gusto kong sabihin ay may sarili akong pera. Sabi ni Huang Feng, hindi ito ang uri ng fatso na inaakala mong ako. Mayaman talaga ako. Si Huang Feng ay nagsasabi ng totoo. Pagkabili ng serbeserya, may naipon pa siya. Bagamat malapit nang i-invest ang pera sa pagpapalawak ng sewage treatment plant at pag-upgrade ng production line ng brewery, mayaman talaga siya sa ngayon. At saka, kakakuha lang niya ng Jade Ruyi kaninang umaga. Bagamat hindi alam ni Huang Feng ang tiyak na presyo ng bagay na iyon, naisip niya na tiyak na hindi ito magiging mura. Kaya naman, bagamat ang kanyang kasalukuyang pera ay hindi maaaring palitan ng kusa sa storage box, hindi naging problema para sa kanya na gumawa ng ilang mga pamumuhunan. May pera ka ba talaga?
Medyo na-curious si Suyamo dahil mukhang hindi nagsisinungaling si Huang Feng. Oo, mayroon ako, sabi ni Huang Feng. Ayaw din niyang ipaliwanag kay Suyamo kung paano niya nakuha ang pera. Maaaring mayroon siyang isang mahiwagang kahon ng imbakan at nakakuha ng ilang mga kayamanan mula rito, at pagkatapos ay ibinente niya ang mga bagay na iyon at kumita ng malaking pera. Malinaw, hindi masabi ni Huang Feng ang dahilan na ito, kahit na hindi kay Suyamo sa ngayon. Nakita ni Suyamo na tila ayaw ipaliwanag ni Huang Feng kung bakit siya may pera. Bagamat na curious siya, hindi siya nagtanong, dahil may pera ka, mas mabuti pa iyon. Maaari kang magsimula ng bagong kumpanya kasama si Mozo. Alam din ni Huang Feng na naging abala si Tang Mozo sa negosyo ng alak, ngunit hindi siya kasing abala niya. Siya ay gumagawa at nagtitimpla ng alak, habang si Tang Mozo ay isang ahente. Ang kumpanya niya ay isang shell company lang, at hindi niya kailangan ng kahit sino. Sa makatuwid, sinabi ni Suyamo na hindi ito nangangailangan ng maraming pera. Ang dahilan kung bakit nasangkot si Tang Mozo sa industriyang ito ay dahil sa kanyang mga koneksyon sa kabisera. Gayunpaman, malinaw na walang ideya si Huang Feng na makipagtulungan kay Tang Mozo. Pagkatapos ng lahat, si Tang Mozo ang nakahanap ng mga koneksyon, hindi siya. Sa makatuwid, nadama ni Huang Feng na wala siyang anumang papel dito. Ganun din kung nandoon siya o wala. Walang gaanong pagkakaiba sa pagitan niya at ng Changzhou Group. Bukod dito, si Huang Feng ay mayroon na ngayong sariling negosyo, at ang kanyang negosyo ay hindi magiging mas masahol pa kaysa kay Tang Mozo. Sa makatuwid, paano magiging handa si Huang Feng na magsimula ng isang kumpanya kasama si Tang Mozo sa halip na magtrabaho sa kanyang sariling negosyo? Yamo, sa totoo lang, kahit umalis ako sa Changzhou Group, hindi ako magsisimula ng kumpanya kasama si Tang Mozo, sabi ni Huang Feng. Bakit? Bumilis ang tibok ng puso ni Suyamo. Nangyari talaga ang pinag-aalala niya noon. Si Huang Feng ay umalis sa Changzhou Group, ngunit tumanggi siyang magsimula ng isang kumpanya kasama si Tang Mozo. Sa kasong ito, mas mabuting iwanan si Huang Feng sa Changzhou Group. Actually, may hindi pa ako nasasabi sa'yo. Saglit na nag-isip si Huang Feng at sinabing, mayroon akong kaibigan na nagbukas ng sewage treatment plant. Paulit-ulit niya akong hinihiling na magtrabaho kasama niya, ngunit ayaw kong umalis sa Changzhou Group, kaya hindi ako pumayag. Pero ngayon, mukhang hindi masamang ideya na magtrabaho ako sa kanya. Hindi maipaliwanag ni Huang Feng ang storage box sa ngayon, kaya hindi niya maipaliwanag ang mga kagamitan sa paggamot ng sewage. Maaari lamang niyang itulak ang bagay na ito kay Guo Liang. Kaibigan mo. Medyo na-curious si Suyamo, dahil hindi pa niya narinig ang tungkol dito. Yeah, you've met her once before. She's Liang Zi, my roommate in university. Namimili siya kasama ang girlfriend niya noong nasa plaza kami. Nabangga pa namin ang isa't isa, sabi ni Huang Feng. Si Suyamo ay nagkaroon din ng ilang impresyon kay Huang Feng pagkatapos marinig iyon. Bukod dito, ang pagtingin kay Huang Feng, tila hindi siya nagsisinungaling, kaya nag-alinlangan si Suyamo. Dati, gusto niyang hayaang magtrabaho si Huang Feng sa kumpanya ni Tang Mozo dahil gusto niyang bigyan ng plataporma si Huang Feng para hindi na siya magtrabaho sa ilalim at maghanap ng trabaho. Gayunpaman, kung maaari siyang magkaroon ng isang kaklase na nagbukas ng isang pabrika kasama niya, ito ay mabuti. Makakamit din ang dati niyang layunin, kaya hindi siya tumutol. Gayunpaman, sinabi pa rin niya, kung nagtatrabaho ka sa kanya, magtatrabaho ka ba para sa kanya, o magkakaroon ka rin ng mga bahagi? Kung nagtatrabaho ka para sa kanya, maaari ka ring manatili sa Changzhou Group. Panipi, malinaw na ayaw ni Suyamo na magtrabaho si Huang Feng para sa kanyang kaklase. Kung ganoon, hindi kaya mas mababa si Huang Feng sa harap ng kanyang kaklase. Kahit na hindi ito sabihin ni Huang Feng ng malakas, malamang na hindi siya komportable sa kanyang puso. Bukod dito, pagkatapos ng mahabang panahon, makakaapekto rin ito sa relasyon ng kanilang kaklase. Gusto ni Suyamo na manatili si Huang Feng sa Changzhou Group ng higit pa. Kahit papaano ay hindi niya ito tretuhin bilang isang ordinaryong empleyado, at hindi siya minamaliit kahit kaunti. After I go over, I will also invest some money. That factory is considered to both of us, sabi ni Huang Feng. Alam niyang nag-aalala si Suyamo sa kanya,
kaya labis siyang nagpapasalamat sa kanya sa pag-iisip tungkol sa kanya. Mabuti naman, kung kapos ka sa pera, sabihin mo lang. May pera pa ako, sabi ni Suyamo. Bagamat mas pinili niya si Huang Feng na magsimula ng sarili niyang negosyo, katanggap-tanggap na magsimula ng negosyo sa iba. Kahit na ang mga nagawa ni Suyamo ay hindi kasiya siya sa pamilyang nasa likod niya, kumita pa rin siya ng malaking pera. Matutulungan pa rin niya si Huang Feng. Okay, kung kapos talaga ako sa pera, hindi ako magiging magalang sa iyo. Hindi tumanggi si Huang Feng, ngunit masayang sumang-ayon. Gayunpaman, tinansya ni Huang Feng na maaaring hindi na niya kailangang humiram ng pera kay Suyamo. Dahil mayroon siyang storage box, at ang sewage treatment plant ay malapit ng kumita ng pera. Pagkatapos nilang dalawa ay magkasundo, bumalik si Huang Feng upang maghanda para sa mga pamamaraan ng handover. Sa sandaling ito, biglang pinagsisihan ni Suyamo ang kanyang desisyon. Bagamat alam niya na ang pag-alis ni Huang Feng sa Changzhou Group ay isang magandang bagay para sa kanilang dalawa, hindi niya kayang gawin iyon dahil hindi niya makikita si Huang Feng kahit kailan niya gusto sa hinaharap. Sa bagay, kakadate pa lang nilang dalawa at nasa peak na ng kanilang relasyon. Ilang araw na silang hindi nagkita at na-miss na siya ni Suyamo. Kung hindi sila madalas magkita sa hinaharap, hindi alam ni Suyamo kung mababaliw siya. Si Suyamo mismo ay medyo nagulat sa kanyang pagbabago. Bago niya nakilala si Huang Feng, siya ay isang napaka-independenteng tao. Umasa siya sa kanyang sarili para sa lahat at hindi umaasa sa iba. Gayunpaman, pagkatapos makilala si Huang Feng, bigla niyang naramdaman na hindi siya naiiba sa isang ordinaryong mahinang babae sa harap ni Huang Feng. Ang puso niya ay hindi na kasing tibay ng dati. Kabanata 559. Manager, aalis ka na ba talaga? Sa opisina ng security manager ni Huang Feng, tumingin si Wang Ge kay Huang Feng na may pag-aatubili na tingin. Masasabing kung wala si Huang Feng, walang Wang Ge ngayon. Si Wang Ge ay isa lamang ordinaryong security guard na hindi nagustuhan noon, ngunit simula nang dumating si Huang Feng, ang kanyang pakikitungo ay ganap na nagbago. Ngayon, hindi lamang siya naging pinuno ng pangkat, kundi dahil din sa relasyon ni Huang Feng kay Huang Feng, si Wang Ge ay naging pinakamakapangyarihang tao sa Departamento ng Seguridad bukod kay Huang Feng. Walang gaanong ambisyon si Wang Ge. Siya ay lubos na nasisiyahan sa kasalukuyang sitwasyon. Kasama ni Huang Feng, magpapatuloy ang kanyang magagandang araw. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na pagkatapos magpahinga ng ilang araw at bumalik sa kumpanya si Huang Feng, sinabi niya talaga na magre-resign na siya. Ang ganitong biglaang balita ay naging dahilan upang hindi ito matanggap ni Wang Ge ng ilang sandali. Yeah, I can finish the formalities today. I won't be your manager in the future. Sabi ni Huang Feng kay Wang Ge habang inaayos niya ang kanyang mga gamit. Sa opisinang ito, walang masyadong personal na gamit ni Huang Feng, kaya hindi siya nagtagal para ayusin ang mga bagay-bagay. Sa mga salita ni Suyamo, ang mga formalidad ni Huang Feng ay dapat kumpletuhin sa lalong madaling panahon. Manager, bakit ka nag-resign? Nag-aatubili na tanong ni Wang Ge. Ayaw mo ba akong umalis? Nakangiting sabi ni Huang Feng. Masyadong biglaan, sabi ni Wang Ge. Hindi naman biglaan. Sa totoo lang, matagal ko nang gustong magtrabaho dito, pero dahil kinuha ako ng Changzhou Group noong nasa pinakamababa ako, nagpapasalamat ako sa lugar na ito. Siyempre, may iba pang dahilan, kaya hindi ko na piniling umalis, pero ngayon, oras na para umalis, ani Huang Feng. Manager, nag-resign ka ba dahil kay President Xi o kay President Su? Tanong ni Wang Ge na may kasamang chismis. Alam din ni Wang Ge na si Xi Mengzhao ay walang magandang impresyon kay Huang Feng, kaya hindi imposible na si Huang Feng ay sinibak ni Xi Mengzhao. Gayunpaman, maaaring may kaugnayan din ito kay Suyamo. Pagkatapos ng lahat, kamakailan lamang, may mga chismis sa kumpanya tungkol kay Huang Feng at Suyamo. Totoo man o hindi, dapat ay may epekto ito sa kanilang dalawa. Wala itong kinalaman sa kanila. Gusto ko nang umalis. Umiling si Huang Feng at sinabi. Bagamat iminungkahi ito ni Suyamo, si Huang Feng mismo ay gustong umalis, kaya wala itong kinalaman sa kanila. At saka, Kuya Wang, nag-propose na ako kay President Su na ikaw ang maging manager ng Security Department. Sa iyong kakayahan at kwalipikasyon, hindi ito dapat maging problema.
Bagamat nagbitiw na ako, siguradong babalik ako sa Changzhou Group sa hinaharap. Hindi mo ako maaaring hindi papasukin, sabi ni Huang Feng kay Brother Wang. Manager, ako, salamat, manager. Nang marinig ang mga salita ni Huang Feng, medyo natuwa si Wang Ge. Hindi niya inaasahan na mairerekomenda siya ni Huang Feng bago umalis. Bukod dito, sa relasyon ni Huang Feng at President Su, napakataas pa rin ang posibilidad na siya ang maging security manager. Sa makatuwid, lubos siyang nagpapasalamat kay Huang Feng. Bukod dito, kahit na hindi siya maaaring maging manager, pinahahalagahan niya pa rin ang kabaitan ni Huang Feng. Don't thank me, I should thank you. Noong una akong dumating sa kumpanya, ikaw na ang nag-alaga sa akin. Sa isang kisap mata, lumipas ang oras, at kailangan ko nang umalis. Sabi ni Huang Feng na may kaunting emosyon. Sa oras na iyon, hindi niya alam ang magic ng storage box, at dahil talaga sa tulong ni Wang Ge kaya niya kayang umangkop sa buhay ng kumpanya sa maikling panahon. Kaya naman, lubos din siyang nagpapasalamat kay Wang Ge. Pagkatapos magpaliwanag ng ilang bagay kay Wang Ge, pumunta si Huang Feng sa opisina ni Xi Mengzhou. Anuman ang mangyari, si Xi Mengzhou ang presidente ng kumpanya, at dapat siyang pumunta at sabihin sa kanya. Nagdesisyon ka talagang umalis sa kumpanya. Tumingin si Xi Mengzhou kay Huang Feng sa harap niya na may komplikadong ekspresyon. Alam ng maaga ni Xi Mengzhou na maaaring umalis si Huang Feng sa kumpanya. Pagkatapos ng lahat, noong siya ay nasa tirahan, alam niya na si Sister Yamo ang nag-ayos para sa pag-unlad ni Huang Feng sa hinaharap. Gayunpaman, nang malaman niyang aalis na talaga si Huang Feng, medyo komplikado pa rin ang puso ni Xi Mengzhou. Bagamat kadalasang nakakainis si Huang Feng, kailangan niyang aminin na minsan, si Huang Feng ay maaasahan pa rin. Bukod dito, mahusay din ang pagganap ng security department sa ilalim ng kanyang pamamahala. Bukod dito, kapag wala siyang magawa, gusto niyang punahin si Huang Feng. Si Huang Feng ay nawala sa hinaharap, sino ang kanyang papunahin? I've packed my things. Ito ang resignation letter na ginugol ko sa pagsusulat. Bagamat ang kanyang pagbibitiw ay inayos ni Su Yamo, formal pa ring iniabot ni Huang Feng ang kanyang liham ng pagbibitiw. Gayunpaman, ang nilalaman ng liham ng pagbibitiw ay medyo hindi nakakaakit. Sa pagtingin sa resignation letter na ibinigay ni Huang Feng, na wala pang 10 salita, biglang naramdaman ni Xi Mengzhou na ngayon lang siya nag-iisip. Ang mga taong tulad ni Huang Feng ay dapat umalis sa lalong madaling panahon. Kung hindi, maaga o huli, siya ay magagalit hanggang mamatay. Okay, I'll accept your resignation letter. Bilasan mo at pumunta ka sa Human Resources Department para gawin ang procedures. Pagkatapos mo, umalis ka na agad. Inalis ni Xi Mengzhou ang kanyang dating mapanglo at sinabi kay Huang Feng na medyo naiinip. President Xi, masyadong nakakadismaya para sa iyo na tretuhin ang isang taong nag-ambag sa kumpanya at malapit nang umalis ng ganito. Tumingin si Huang Feng kay Xi Mengzhou at nakangiting sinabi, disappointing your head, kung hindi dahil sa mukha ni Ate Yamo, tatawag ako ng security guard para paalisan ka. Sabi ni Xi Mengzhou na may malamig na mukha. Huwag mong troublemain ang iba. Ako ang security guard. Sinabi ni Huang Feng, okay, President Xi, aalis na ako. Hindi mo na ako kailangang paalisan. Paalisan kita, sabi ni Xi Mengzhou habang nakatingin sa likod ni Huang Feng. Si Zhang Wei ang humawak sa mga pamamaraan ng pagbibitiw para kay Huang Feng. Sa oras na ito, nagulat siya. Malinaw, hindi niya inaasahan na biglang magbibitiw si Huang Feng. Nitong mga nakaraang araw, alam din niya ang tungkol sa relasyon ni Huang Feng at Su Yamo. Ang iba ay maaaring may ilang mga pagdududa, ngunit naramdaman ni Zhang Wei na ito ay normal. Hindi nagulat ang lahat dahil matagal na niyang iniisip na ang relasyon ni Huang Feng at Su Yamo ay hindi karaniwan. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na magbibitiw si Huang Feng pagkatapos ipahayag ang relasyon nila ni Su Yamo. Gayunpaman, sa espesyal na pag-aproba ng dalawang amo, wala siyang masabi. Mabilis niyang pinangasiwaan ang mga pamamaraan para kay Huang Feng. Bukod dito, sa proseso, napakagalang niya kay Huang Feng. Bagamat umalis si Huang Feng, hindi dapat magbago ang relasyon niya kay Su Yamo. At si Su Yamo ang boss niya, kaya natural na alam ni Zhang Wei kung ano ang gagawin.
hindi ko inaasahan na aalis talaga ako sa Chanzhou Group ng ganito. Sa labas ng gusali ng kumpanya, lumingon si Huang Feng at tumingin sa pamilyar na kumpanya. Nakaramdam siya ng kaunting emosyon. Gusto man niyang umalis ay hindi niya inaasahan na magiging ganito kabigla. Nang umalis na talaga siya, nalaman niyang medyo nag-aatubili pa siya. Kabanata 560. Ang pagbibitiw ngayon ay talagang medyo biglaan para kay Huang Feng. Gayunpaman, ngayong kumalma na siya at nag-isip tungkol dito, tila naunawaan na ni Huang Feng ang iniisip ni Suyamo. Ang pamilya ni Suyamo ay hindi karaniwan. Nahulaan na ito ni Huang Feng noon pa. Bukod dito, maraming tsismis sa kumpanya na ang pamilya ni Suyamo ay isang malaking pamilya sa kabisera. Ang ganitong pamilya ay tiyak na hindi masyadong casual sa kaparehan ng kanilang mga anak. Sa makatuwid, kahit na walang pakialam si Suyamo sa pagkakakilanlan ni Huang Feng, ang kanyang pamilya ay tiyak na hindi masyadong masisiyahan sa pagkakakilanlan ni Huang Feng bilang isang security guard. Sa makatuwid, inayos ni Suyamo na umalis si Huang Feng sa Chanzhou Group at magsimula ng negosyo kasama si Tang Mozo. Nais niyang bigyan si Huang Feng ng bagong pagkakakilanlan na maaaring tanggapin ng kanyang pamilya. This was not for her own sake, but for the possible future of the two of them. Sa makatuwid, hindi naramdaman ni Huang Feng na may ginawang mali si Suyamo. At least, hindi siya ganoong klaseng tao. Bukod dito, iniisip pa rin niya ang kinabukasan nilang dalawa. Ipinakita nito na very optimistic pa rin siya sa relasyon nilang dalawa. Sa makatuwid, hindi man lang nagalit si Huang Feng. Sa totoo lang, tuwang-tuwa siya. Siyempre, naramdaman din ni Huang Feng ang pressure. Dati, siya ang nag-iisip. Ngayong nakita niya ang ayos ni Suyamo, halatang hindi karaniwan ang kanyang pamilya. Bukod dito, talagang pinahahalagahan nila ang mga kwalifikasyon ng kanyang kapareha. Upang makuha ang pag-aproba ng kanyang pamilya, kailangan ni Huang Feng na magtrabaho ng mas mabuti. Gayunpaman, kung alam ni Huang Feng na ang kasalukuyang mga nagawa ni Suyamo ay walang halaga sa mata ng kanyang pamilya, iniisip niya kung mas lalo siyang mapipilit. Sa oras na ito, halatang hindi alam ni Huang Feng. Pagkatapos niyang umalis sa Chanzhou Group, hindi na siya bumalik, bagkus ay dumiretso siya sa brewery. Mayroong maraming mga bagay na maaaring gawin sa paggawa ng serbesa. Kung tutuusin, ito ang serbeserya na kabibili niya lang, at wala siyang tulong ni Guoliang, kaya natural na marami pang dapat gawin. Ngayong wala siyang trabaho bilang security guard, natural na mas marami siyang lakas doon. Tungkol naman sa planta ng produksyon ng kagamitan sa paggamot ng dumi sa alkantarilla, kasama si Guoliang, hindi na kailangang mag-alala ni Huang Feng tungkol dito, kaya hindi na niya kailangang pumunta doon. Habang minamaneho ni Huang Feng ang kanyang supercar papunta sa winery, lumabas ang bagong isyu ng Pink Entertainment. Isa itong pahayagan na may malakas na halaga sa entertainment, at karamihan sa mga balita dito ay tungkol sa entertainment industry. Gayunpaman, hindi ito masyadong sikat, at ang mga benta nito ay hindi masyadong maganda. Gayunpaman, malinaw na iba ang sitwasyon ngayon dahil ang headline ng isyung ito ng pahayagan ay talagang larawan ni Li Bindian. Bagamat si Li Bindian sa larawan ay sadyang nakabalat kayo, maraming tao ang nakakakilala sa kanya. Pagkatapos ng lahat, si Li Bindian ay masyadong sikat. Hindi ito ang pangunahing punto. Ang pangunahing punto ay nasa larawan, ang disguised Li Bindian ay nakikipag-usap at nakikipagtawanan sa isang lalaki. Sa tabi nila ay may nakapark din na sports car na nagpa-daydream ng mga tao. Napaka-eye-catching din ang pamagat ng entertainment news na ito. Jade Girl star na si Li Bindian, lihim na nakipag-date sa isang mayamang second-generation boyfriend sa isang hotel. Sa simula, ang usapin ni Li Bindian ay hindi pa ganap na nalulumbay sa mga araw na ito. Ngayon, nagkaroon ng mas pasabog na larawan, na agad na nakakuha ng atensyon ng lahat. Dahil dito, ang pahayagang ito na hindi maganda ang benta, ay naubos sa maikling panahon. Sa internet, lumabas din ang larawang ito sa opisyal na website ng Pink Entertainment. Nagkaroon din ng karagdagang impormasyon at mga larawan online, at maraming netizens ang nakaalam tungkol sa bagay na ito. Boyfriend, sports car, rich second generation, hotel, isang serye ng mga keyword na matatag na nakakuha ng atensyon ng publiko.
Ang bilang ng mga hit sa opisyal na website ng Pink Entertainment ay tumaas ng husto. Nalaman pa ng maraming netizens ang tungkol sa lag. Malinaw kung gaano karaming mga tao ang bumisita sa website na ito sa maikling panahon. So may boyfriend talaga si Lee Binyan. My goddess, bakit hindi niya ako boyfriend? Nakahanap talaga ng boyfriend ang Diyos ako ng patago. Hindi na ako fan. Bakit walang litrato ng mukha ng hamak na ito? Hanapin mo siya. Ninakaw niya talaga ang ating Diyosa nang walang salita. Congratulations to Binyan for finding her own happiness. Sa ilalim ng post ni Lee Binyan, ang bilang ng mga komento ay patuloy na tumaas. Sa wala pang isang minuto, ang bilang ng mga komento ay lumampas sa 1,000. Bukod dito, ang bilis ng pagtaas ay hindi nagpakita ng mga palatandaan ng pagbagal. Sa mga komentong ito, pinapuna ng ilang tao si Lee Binyan sa pagtatago ng kanyang kasintahan. Bukod dito, nauna niyang ibinalita na siya ay single. Ito ang nagparamdam sa kanila na sila ay dinaya. Siyempre, habang mas maraming tao ang bumabati kay Lee Binyan, na-curious din sila tungkol sa pagkakakilanlan ng lalaking ito. Anong klaseng tao siya para magawang ituloy ang kagandahang tulad ni Lee Binyan? Kailangang malaman ng isang tao na hindi lamang maganda si Lee Binyan, ngunit kumita rin siya ng maraming pera sa nakalipas na ilang taon dahil sa kanyang pagkanta, mga palabas sa telebisyon, at mga pelikula. Ngayon, may nakagawa na talagang humabol sa kanya. Iyon ay parehong tao at isang kapalaran. Natural na inggit ang lahat. Gayunpaman, sa hitsura ng sports car na minamaneho ng lalaki, malamang na siya ay isang mayaman na pangalawang henerasyon. Kung nakuha niya ang atensyon ni Lee Binyan, malamang na hindi simple ang background ng kanyang pamilya. Sa anumang kaso, parami ng parami ang mga haka-haka tungkol sa kasintahan ni Lee Binyan sa internet. Ang mga sikat na mayayamang ikalawang henerasyon ay kinaladkad palabas. Gayunpaman, pagkatapos na ihambing ang mga ito ng paisa-isa, sila ay pinasyahan. Halatang hindi iisang tao ang side profile nila at ang nasa larawan. Bagamat maraming target ang naalis, hindi tumigil ang mga haka-haka ng lahat tungkol sa kasintahan ni Lee Binyan. Sa halip, naging mas interesado sila. Direktang humantong ito sa patuloy na pagtaas ng reputasyon ng Pink Entertainment, na ikinainggit ng ibang mga website at pahayagan. Gayunpaman, ang inggit ay inggit, kung ano ang dapat iulat ay kailangan pa ring iulat. Upang makakuha ng higit pang mga pag-click at pagkakalantad, ni-repost din ng ibang mga website ang ulat na ito. Ito rin ang naging dahilan upang mas mabilis na kumalat ang balita. Kung ikukumpara sa nakaraang insidente sa pagitan ni Lee Binyan at isang security guard, mas mabilis itong kumalat at mas kapani-paniwala. Ngayon, kahit na hindi alam ng lahat kung sino ang misteryosong kasintahan ni Lee Binyan, may isang bagay na napagkasunduan ng maraming tao. Iyon ay, malamang na magkaroon ng kasintahan si Lee Binyan. Gayunpaman, hindi ganoon ang naisip ng lahat. Iginiit ng mga tagahanga ni Lee Binyan na maliban kung inamin mismo ni Lee Binyan, hindi sila maniniwala na may kasintahan si Lee Binyan. Sa makatuwid, ang mga tagahanga ni Lee Binyan, pati na rin ang mga interesado sa bagay na ito, ay naghihintay ng follow-up ng bagay na ito sa oras na ito. Hinihintay din nila ang pahayag ni Lee Binyan. Napakalaki ng usaping ito ngayon. Anuman ang relasyon sa pagitan ng taong nasa larawan at ni Lee Binyan, tiyak na lalabas si Lee Binyan upang magbigay ng pahayag. Lilinawin niya ang iskandalo o aaminin ang kanyang relasyon.